Wednesday morning, November 17. Good morning ho sa inyo mga boss. Eto na ho, ang Bitag Live in the morning. Medyo nakapag-off ho tayo ng mahaba-haba ng konti. Kaya wala ho tayo ng Monday and Tuesday today. Balik na ho tayo mga bossing, ano? Kamusta ho kayo? Kayo ba'y nag-coffee na? Ready na ho ba kayo? Sa mga suki ho natin, dito ho sa Pilipinas, sa Visayas at Mindanao, and sa Luzon, yung mga nanunood doon ng mga segments ho natin, eto ho, abangan nyo ho to. Trinaydor mo si Bitag. Tapos pupunta ka kay Tol Rafi sa utol ko. Eto ho yung segment ho na medyo bantayan nyo. Ipi-playback lang ho natin dito. Kasi ito nangyari ho to before the pandemic. Yung mga 2000, last year lang ho to eh. Ano ho nangyari dito? Yung ama ho, lumapit ho sa atin, tsaka gustuhan niyo ho makakuha ng hustisya sa kanyang anak na nilapastangan ng kanilang kapitbahay. At pagkatapos inabuso. Ngayon, lumapit ho sa atin para hingi ho ng katarungan na yun hong nalapastangan, baboy or sexual molestation kung tawagin, para mabigyan ho ng sinasabing ayuda. Hindi lang yung pag-ayuda, hindi pera. Inaayudahan ho namin sa aksyon na parang ang dating matrabaho at pagkatapos panagutin at sampahan ng kasong tama yun hong ng abuso. Alam niyo hong ginawa ng ama, abay kulang na lang sabihin, ibinenta ho yung anak. Marami hong ganitong klaseng sitwasyon na inilalapit ho sa atin. Lumapit po sa amin. At pagkatapos, alam niyo ho ba, trinabaho ho namin, pinaghirapan po namin, pinagplanuhan ho namin. Ang mangyari, nagpataas lang ng presyo. Hindi na kontento. Sabi niya, pupunta na lang daw siya kay Tol Rafi noon sa TV5 para matulungan siya. Ano hong ginawa namin? Abay, abangan. Hindi ho pwedeng traidorin mo ang Bitag pagkatas pupunta ka roon sa isang kapatid ko sa public service kasi hindi ho ganun ang prinsipyo ng public service ho namin. Yan ho, mga boss. And at the same time, dun ho sa isang 64 years old na binigyan ho ng ayuda ng pag-asa. Yan ho dahil may karamdaman. Dating Grab driver na hinto sa trabaho. Ano hong ginawa? Sinubukan niyo ho yung supplement ho ni King's Herbal. Ngayon ho, ito'y King's Herbal Plus. Pinalaki. Pinadami ang laman at dinagdagan yung mga sangkap. Ito ho'y hindi ho kami nag-i-endorse bagkos. Nagsasabi ko for informational purposes. Doon sa mga taong nakaranas. At nabigyan ng lunas sa bisa ho. Lunas hindi galing ha. Ito ho yung ginhawa sa pamamagitan lamang ng kanilang dinadaing. At hindi ho kami nagpapagaling bagkos mga lunas ho. Ito ho yung nabigyan ng pag-asa base doon sa supplement. Yan, mamaya pag-usapan natin mga bossing. And in the meantime, kayo ba'y nag-coffee na mga boss? Oh, by the way, bago ho nating umpisahan, kayo dyan sa Zamboanga, Pasunanca Police Station. Station 7. Kinig kayo Buenos dias, Zamboangueño. Sa Pasunanca Police Station, malapit dyan. So, binabati namin kayo. Ito ho yung kasong inilapit ho sa atin mga boss. Ngayon, quickly lang ho sasabihin ho natin. Paano nangyari nitong 24 ho ng Oktubre, linggo, pasado alas 11 ng umaga, abay dumating daw ho 6 na kalalakihan. Sila daw ho'y nagpakilalang mga pulis ng Santa Maria, Zamboanga City para purumisponde ho. Doon ho sa reklamo umano'y may tupadahan daw. Ayan, nakikita nyo. Ang rumisponde ho mga boss, 6 na mga pulis na kalalakihan. Ayan sila. May mga baril, naka-civilian, isa daw naka-uniform ng Police Station 7, Santa Maria Police Station. Tinanong nila, yun hong pumasok sila sa bakuran, sila daw yung mga pulis, sila daw pumunta roon dahil may illegal daw na sabungan sa lugar. Biglang dinampot yung mga suspect, yung mga manok. Ang mga manok na ito ho'y pansabong na wala namang ginagawa, tumitila o tilaok lang. Ang ginawa nitong mga magagaling na pulpul na mga polis sa Pasunanca, mga taga-anti-illegal drugs,
na wala naman sa jurisdiction nila base sa sinasabi ng kapitan doon, para matigil na, kinuha yung mga manok, ayan, pinagigilitan. Guilty kasi. Baka hinahanap nila, baka may droga sa liig ng mga manok na nakasilid dyan. Ayan, patay ang mga manok. Matapos ang pangyayari, iniwan na lang etong mga manok na ginilitan. Sakto naman na videohan ng anak nitong lumapit ho sa atin. Ang sinabi ho ng barangay, abay, rumisponde raw yung mga pulis base doon sa may reporting party na wala naman silang inabutan, bagkos wow mali, at masaho sa wow mali, tanga, estupido, manok, suspect, ginilitan. At sabi pa raw ng mga pulis, kung maaari, itong mga taga Station 7, pumunta kayo sa human rights. Tanga, bobo. Kaya kung nakikinig sa atin yung bagong PNP chief, kami ho'y pupunta sa inyo para ipagbigay alam. May nakilalang pulis doon, sakto naman, itong pulis daw na walang mask, ayan, si Albiso at Alexander Miguel. Mamaya, tatawagan siguro natin. I-research nyo nga sandali para matawagan na itong, kung maaari itong police station, ako'y gusto ko lang maintindihan dito. Kung hindi pa, i-research nyo muna kasi ang importante rito, gusto kong maintindihan kung alam ba ng chief, yung hepe ng sinasabing police station and Station 7, kung alam ba niya na yung mga police niyang magagaling na supposedly illegal drugs pumunta roon. Si Major Alvin Cabaya Cruz. Okay. Ngayon, tatawagan natin kung makakausap natin yon. Ora mismo, para magpakilala na tayo rito, para naman sa ganon, siya naman kasi yung Chief of Police doon, Santa Maria, Zamboanga City Police Station 7, sa may pasunahan ka yung responde. Tingnan natin kung tatawagan natin. Kung makakasagot, kami ho'y mga boss, tatawagan ho natin, ano? So, ayan, titingnan natin kung, ayan, nag-ring. Inaantay lang ho natin siguro, baka kung hindi man, ay susubukan ho natin din mamaya until such time na makuha natin ang ito'y makaabot kay Major Alvin Cabaya Cruz. Kung kayo dyan nanonood sa Zamboanga City, partikular, dyan sa may Pasunangka or sa Santa Maria, Zamboanga Police Station 7, pakisabi lang tumatawag kami kay Major Alvin Cabaya Cruz para ma-interview sa ere kung nakaabot ba sa kanya itong pangyayari yung mga manok na wala namang kasalanan, ginilitan, iniwan patay dahil lang daw may report siya. Wala. Okay. Kung nakikinig ka man ngayon, Police Major Alvin Cabaya Cruz, mas maganda sigurong buksan mo na or kung maaari, kami dediretso sa iyong pinaka-provincial director o regional director para makaabot sa iyo dahil mismo ang barangay captain ang nagsabi, Sir Ben, normally pag nag-ooperate, nagko-coordinate yan sa barangay para witness kami. Si Cap, yan ho, Julian. Whether drugs man yan or anti-illegal, pag mayroon ng raid, para witness kami. O yun sa mga ganyan tupada. In this case, dumiretso yung mga pulis, walang coordination, they took care of business, yung mga manok na walang kalaban-laban, tumitilaok-tilaok lang, baka naingayan yung mga kapitbahay, sinabi nagtutupadahan. Kaya ang ginawang pinagdiskitahan itong mga anti-illegal drugs daw, sabi ho ng kapitan, si Julian, yun daw hong responde na hindi man lang dumaan sa kanila. Kaya para matigil na yung sinasabing tupadahan dyan, na wala naman silang naaktuhan, pinagdiskitahan ng 5 or 6 na manok na mga, ito ho yung mga, hindi ho mga inahin, tumitilaok-tilaok, o ginilitan, tapos iniwan na lang. So kung nakakaabot to ngayon sa inyo, siguro tingnan natin dito, si Police, si Major, abangan ho natin to, para naman sa ganon, para makita nyo, So, hindi ho sumagot yung si Major. Sino pa tong isang baka intel? Bilisan natin kasi sayang oras eh. Okay, tawagan natin si Police Lieutenant Jason Fernandez, intel na to. At least may isang opisyal tayo makakausap. Tawagan natin, baka ito makakasagot. So, narinig nyo ho, talagang tumatawag ho tayo, pinakikita ho natin. Sige, tawagan. Ngayon, itong telepono naman to ni Lieutenant Jason Fernandez.
intel sa Operation The number Husyas. you have dialed is Nako. either unattended or out of Okay. coverage area. Okay. Okay. Tingnan mo nga, baka kasi may problema lang yung, ano ba to, Globe ba to or Smart? Pakiulit nga. Patay ang phone? Hindi. Parinig natin sa tao. Walang patay kung buhay. Parinig na, tingnan natin, para makita nila na tayo kung nanonood sa atin yung Chief PNP, i-redial natin. Sige. Okay? The number you have Alright. dialed So, is nakita either niyo na? unattended or Ayaw out ho of namin coverage sabihin yung area. phone number kasi nakuha na namin yun. So, walang sumasagot. Okay. Mamaya, babalikan ho natin. So, nakaabot na ho sa inyo. Eto ho, may full segment na kami pero kailangan pa rin ng paliwanag nito mga gagaling na mga pulis natin sa Santa Maria, Zamboanga City, Station 7, kinakailangan ng paliwanag para makarinig. Ngayon, bago ng Chief PNP, kakatok kami sa inyo, Chief PNP, for interview since kaupo nyo pa lang. Sino bang bagong Chief PNP natin? Ngayon, nakalimutan ko. General Leonardo Carlos. Anyway, change topic na ho tayo mga boss. At least nalaman nyo na. Okay. Ako ho'y mabilis lang ho itong analysis, ano? Hindi ho tayo nag-analyze base doon sa komentaryo natin. Inuulit ho natin. Mainit ho ngayon ang situations, politics, election. At the present situation, kasalukuyan, yung mga sitwasyon, medyo yung mga tao excited, gawa nga ho yung movement ho ng mga politikong tumatakbo sa mga higher office. May kasabihan ho na lame duck. Ano bang ibig sabihin ng lame duck? Ang lame duck, ito ho'y idiomatic expression sa English. Ang ibig sabihin, pag ikay isang politiko, nandyan ka na lang, medyo bawas na yung impluensya mo sa ibang mga politiko or sa mga, well, sabihin natin, kaalyansa mo, sa dahilan limitado na at nabibilang na lang yung oras or pananatili mo sa iyong posisyon o bilang tanggapan. Ang lame duck ho applicable sa anumang ehekutibo or direktor or yung mga hinahalal ng bayan. In this case, wala na ho akong patumpik-tumpik. Kahit sino ho magsasabi. Ang presidente ho natin ngayon, si President Duterte, may tuturing lame duck na. Alam mo ibig sabihin ng lame duck? Less na ho yung influence sa ibang mga kalyado at sa ibang mga politikong dati dikit at dumidistansya na dahil kanya-kanya na sila ngayon. So, kaya napakalungkot pag ikay nasa itaas. It's lonely at the top, especially to be the president. Lalo-lalo na yung mga gabinete mo, wala na at tatakbo na rin ng anumang posisyon. So, yung mga papalit, hold over na lang. Ibig sabihin, nababawasan na yung pangil, ceremonious na lang, kaya wala nang clout. Kaya, yun ho, ang sitwasyon ng Pangulo natin. Napakalungkot. Marami yung nagsasabi na ang presidente ho natin, kasalukuyan, by himself, na kung minsan, andyan pa rin. He himself is jockeying for the position kung titingnan ho natin, tatakbo siya pagka-senador. Siya ho nagsabi niya, nasa balita ho yan. Marami hong iba nagsasabi, don't get me wrong, baka sabihin ninyo, nagkabilang bakod. Hindi ho ako tumatalon kabilang bakod. Wala ho akong bakod. Tumatayo lang ho ako to do the analysis para maintindihan niyo ho para sitwasyon. Mga sitwasyon na nakaganapan. Maging malinaw ho tayo rito mga bossing. Okay, so ngayon, etong sa sitwasyon ho natin mga boss, medyo nakikita niyo na ho ang movement ng mga presidentiable ho natin, yung mga tumatakbong pagkapangulo. Alam niyo naman ho sa latest na SWA survey, na dyan nakikita niyo naman siguro, kung makikita niyo, ayan, 47% si BBM. Pumapangalawa, 18%. Alam niyo na ho to, si Lenny, 13 si Isko, 9 si Pacquiao, 5 si Ping, 5 din si Bato. Ngayon, mga boss, nakatawag ng aking pansin na doon ho sa mga kalimbahin, sa mga major network at major newspapers except for Manila Bulletin. Yung balita ho, hindi ho kung sino yung nangunguna sa SWS noon, ano? Bagkus, pinipreso nila, kulang na lang lagyan ng kandila
parang poon ho nila si Aling Lenny na parang si Lenny yung tinitingnan nila kasi si Lenny daw ay umakyat na, number 2 na, sinagasaan na si Isko. Dati siya ho'y ibaba. So, para sa kanila, big deal na ho yan. But that's not exactly what should be done. Hindi dapat ganun ang sitwasyon pag nagbabalita. Hindi ako nangangaral ho rito. Wala akong sasalba ho rito unfiltered, mapa ABS, mapa GMA, mapa TV5, Inquirer, Philippine Star, Rappler. Iba hong angulo na except for Manila Bulletin. Ano hong ginagawa ho nila? Makikita ho natin. Ang balita ho, latest ho yan. Noong October 21, kung titingnan ho natin, lumabas ho yan last week eh. Sino nangunguna? Ayan ho ang balita. Bakit ho ang balita kay Lenny? Tumataas na raw. Well, magkakatotoo kayo ang sinasabi ni Kiko. Iyaan mo, sa umpisa lang naman kung sino yung nangunguna, eventually, sa bandang huli, talunan yan. Nagbigay siya ng mga sitwasyon. Tingnan natin, Kiko, sana kung magkakatotoo yung sinasabi mong yung bolang kristal mo. Kasi bantayan nga natin, baka nga magkakatotoo ang sinasabi ni Kiko na, well, tumaas na. Sa umpisa lang yan. Malayo pang eleksyon sa bandang huli. Karamihan doon sa mga nangunguna, bagsak. Sinight niya ho, yung nangyari ho kay Villar na tumakbo na talo, o kung sino-sino pa ho yung mga kay Grace po, in the end, talo, nanguna. Well, okay. So tingnan natin, baka magkatotoo. Kaya lang ho natin sinasabi ho rito, yung bias, yung pagiging hindi ho balanse, ang balita ho sana, sino hong nangunguna on top, gaano hong kalayo ang distansya ng BBM kay Lenny. Halos 3 times ho ng 18 times 3 is 50-something, almost 3 times. So bubunuin mo 3 times. Not one. So, ngayon, sa party ho to, nakita na natin. Okay? Totoong may movement kay Lenny. Si Isko bumaba dati. Ano man dahilan? Si Pacquiao baba. Ngayon, mga boss, yan ho yung anggulo ng balita. Pero alam niyo yung balita, bahala na ho kayo kung paano niyo babalansin. Nakita niyo nung araw, marami hong, kumbaga, simula noon, batuhan ng mudslinging, batuhan ng putik, sige, gibaan. Kasama ho mga media dyan, tulad ng Rappler, Inquirer, ABS, GMA, sige, build up pa more. Ang problema, habang binibuild up nyo, may sinisira kayo. Habang binibuild up nyo, sinisira nyo, yung sinisira nyo, umaangat. Yung binibuild up nyo, ever since, wala hong sinabing maayos sa kasalukuyang administrasyon. Understandable dahil nasa opposition ho siya. Pero may sinabi ho yung mga politiko tulad ho ng iba na pag yung vice ka, you never say anything bad kung sino yung sitting president. If you have nothing good to say, better not say it. In this case, very vocal ho si Aling Lenny. Well, umpis na, puro negative, yung mga tropa, kampo, andyan pa yung mga kalimbahin, yung mga pink na media, puro siya, si Lenny. Ano nangyari? Bakit lalong tumaas si BBM? Ayan, mga boss. Ngayon, siguro napapansin nila ngayon, kaya ang sabi ho ni Aling Lenny, chill na lang tayo. Kaya idaan natin, sumayaw, sumunod, ayan naman yung mga boss, nag-i-enjoy lang tayo. This is what we're saying. Siguro at this point, kung titingnan ho natin dito, lumilinaw na ho, ano? Tingnan ho natin mga movement, lumilinaw na ho. Di ka pareho ng araw, nag-speculate ho. Mapakalaban or nasa administration, yung mga manok na naglalaban-laban. Dati ho kasi ina-associate itong si BBM, Marcos Duterte Marcos, na sinasabing walang kwenta yan. Ganito, ganyan. So, matindi ho yun noon. Ngayon, lately, a lot of things has changed. Kaya importante, hindi lang ho calibration na sinasabi ho ng mga academe ang gagawin ng mga tumatakbo. No, change strategy na. Ang kakalibrate nyo ho, anong ikakalibrate nyo? Ikakalibrate nyo yung sinasabing Plan A, Plan B. Yung Plan A magkaiba sa Plan B. Yung Plan B magkaiba sa Plan C. If you're calibrating Plan A, yung nangungunang formula ninyo, strategy ninyo, you're still reusing the wrong strategy.
Well, you have to use a different strategy now. Do not calibrate the same strategy. Change strategy. Dapat ganun ho sasabihin ng mga political scientists kasi estratehiya, tactical, strategical, strategy yung tawag ho roon. Pero kung pareho pa rin paninira, hindi naka-focus doon na parang ang pinaka-mission sirain yung isang individual, lalong tumataas. Kaya tama yun. Chill muna. Yung mga opposition, change strategy, present your platform. Ano ang inyong maipapangako? Ano ang inyong mailalatag kung kayo'y nakaupo na? Ano yung mga aktibidades, prinsipyo, at sinasabi natin plataforma, or mga proyektong darating sa ikabubuti ng bansa. Wala ho sa kanila, isa lang ho sa kanila ang nagsasalita ng medyo may laman. Ay, dalawa pala. Sino? Yung 47. Sino? Yung number 5 na si Lacson. The rest ho yan, pangako, pero yung inilalatag, yung malinaw. So in other words, anong ginagawa ng opposition? No, you do not recalibrate dapat, mga bossing. Strategy must be changed kasi nagpahayag na ho. Kasi naging malinaw ho ngayon. Ang sinasabi rin ho ang kampo ng BBM, ito ho, ang sinasabi, it's not accurate. Hindi raw ho tama sabihin na naka-align daw sila at uma-align sila sa administrasyon. Sabi ho ng spokesperson, si Attorney Vic Rodriguez. Kasi ang administrasyon daw may sariling manok. Alam niyo kung sino manok doon. Ang sinasabi ni Vic, ayan mismo. Attorney Vic Gutierrez, spokesperson ni BBM. Kaya nilalagay niya sa proper context, sa tamang lugar na maging precise. Hindi sila naka-align. At hindi sila pwedeng i-align kasi may sariling manok ang administrasyon. Anong epekto niyan sa opposition? Anong epekto niyan para doon sa mga kalaban? Hindi niyo na pwedeng idikit yung administrasyon kay BBM. Bagamat si Sara, anak ng presidente, iba rin ang prinsipyo niyan. So, ito na, nag-iba na yung takbo. Kaya change strategy na kayo. Tigil na yung gibaan. Unless kung gusto niyo pa rin, gibain niyo ng gibain, malalagay kayo sa kangkungan. Mas magandang gusto marinig ng taong bayan dito. Ano kaya ang mapapangako nitong mga ito? Kaya tama yung sinasabi ni VP Lenny. Chill lang tayo. Idaan natin sa sayaw muna. Nang sa ganon, medyo makapag-isip tayo ng tama. Mas maganda kasi pag medyo dinadaan mo sa sayaw, nakakalog yung utak mo, napapawisan ka, gumaganda ang rehistro, pasok sa utak natin. Kaya nababagong estratehiya, nagigising tayo, hindi yung paulit-ulit, nananawa yung tao. So, these are the things. Again, tingnan niyo na maigi. Ang dami hong mga nangyayari. Ako, kasasabi ko lang kanina, it's lonely at the top. Malungkot ngayon, di ba? Karamihan, lame duck, ang salitang lame duck. Kahit sino mga politiko, kapag ikay gobernador, mayor, habang ikay nandyan sa lugar mo, patuloy mo lang kung mananalo ka. Pero at least re-election, paano yung tapos na ang termino mo? May papalit na. Unless kung ang papalit may manok ka. In this case, ang administrasyon may sariling manok. Hindi si BBM. Sana wag malungkot yung mga BBM kasi hindi manok ni President Jim ay si BBM. May sariling manok si Presidente. At nilinaw na yan ng kampo ni BBM. Kaya change strategy na yung iba. Tigilan na muna ang batuhan ng putik. Tingnan natin kung pagalingan ng plataforma. Ayan. Mga boss, dito ho muna tayo, public service. Ngayon, iba ho ang public service ho namin, mga bossing, Trinabaho ho namin to. Ano ho nangyari? Kung ikay ama, ipagtanggol mo ang pamilya mo, ipagtanggol mong anak mo na hindi lapas tanganin ni naman, hindi abusubduhin, hindi pagsamantalahan, hindi halayin na mga demonyong
hindi mo maintindihan kung anong gustong gawin pagsamantalahan ang pagiging kabubutan ng isang bata. Ito yung istorya kaya lumapit sa amin. Nagka-interest kami, trinabaho namin para ma-profile, para eventually matulungan at makapagsampa ng tamang kaso at para makita talaga kung sino suspect. Abay, alam niyo ba, itinuro ang suspect, bandang huli, yun din mismo ang tatay nagsabi, tinatrabaho ka na ni Bitag. Anak ng tip. Panoorin. Lumapit ako ng Bitag para humingi ng tulong. May anak kong babae, 12 taong gulang. May kapitbahay ako na 28. Ngayon, yung anak ko nahulog ang loob. Nagsimula sa pahalik-halik, payapos-yapos hanggang sa inaabuso na pala siya. Kaya ngayon, nangyari nga pa, hindi dapat na mangyari. Ginagawa po ito nila sa loob mismo ng bahay ng lalaki. Saka nung nagpa-medical legal nga kami, positive nga po. Parang gumuho ang pangarap ko dun sa anak kong babae. Parang ayaw ko ng pag-aralin, pauwi ko ng probinsya, kahit masakit, ilalayo ko na lang. Nanginig nga po daw siya sa takot kasi nga daw po, halos magwala ako sa galit. Sinugod ko yung lalaki at sinabi ng lalaki na wala naman daw silang relasyon. Wala daw siyang ginawa sa anak ko, kaibigan lang daw niya, tingin lang daw niya, kapatid. Kinakatira niya, anak ko lumapit sa kanya, hindi daw siya lumapit sa anak ko. Masakit eh, lalo na pag nakikita mo pa ngising-ngisi pa, ngising demonyo, masakit para sa akin yun. Mayabang po talaga siya, tambay-tambay nga po sa labas eh. Nakaubad pa ng damit, hindi siya nagsisisi sa ginawa niya sa anak ko. Proud pa siya. Ang gusto ko lang sana mangyari, kaya lumapit ako ng Bitag, makulong yung lalaki. Naghihintay na ako ng oportunidad na siya'y lumagpas. Basta lumalabas lang siya pag alas 2, alas 11 hanggang alas 12. Yun lang ang pagbili niya ng ulam. Sa pananghapunan, anong oras? Ano po, sa 5:30 to 6:30 po. So we have a window of time. If that guy goes out and then makikita mo, continuous years pa, pinag-aaralan natin, and then kung ginagawa, get him out in the open. That's how serious we are to get this eyeball which is suspect. Hello, ma'am. Hello, kuya. Yes, ma'am. Papunta na yung Bitag dyan. Bigay mo nga sa akin yung address ng bahay ng suspect. Yung barangay South Sembo po yun. Pagpasok niyo po sa loob, dire-diretso po yun. 3 bahay po na magkakatabi. Sa pangalawang pinto po siya nakatira. Yung bahay po nila, dikit-dikit po. Ang katabi niya po, computer shop.
Meron po siya puno lang po, ma'am. May nakaparadang, ma'am, mga single na motor na kulay pula. Ayan na, sumisilip. Siya yun. Mukhang inaantay ni nanay. Ipapakausap po muna kayo ngayon kay Sir Ben para sa report. Positive sir, positive. Anong oras lumabas? Lumabas ng kwan sir ng alas. Alauna sir, alauna. Sir, may problema tayo sir, ganito. Yung si tatay sir, nagmayabang dito na maghanda na kayo, darating na rito si Bitag. Gumanon sir eh. Nagulat yung alpa natin, ba't nagganon daw yung tatay? Sipain mo sa lalamunan yung ng tatay niyan. Kuya, kamusta yung suspect? Ma'am, pumapasok po eh. Bali napasok po ng umaga, umuwi po ng gabi. Okay, kasi nakarating rin kay Sir Ben na natanggap mo nga yung pera na yun. Kulang-kulang na ano eh, ma'am eh. 25,000, ma'am. Kaya ang usapan namin, 250 yun eh. 250,000? Nagpagawa-gawa sila ng ATM, tapos pag ano sa ATM, wala namang binibigay sila. Nagpagawa ng ATM? Oo. Nung pa-repair na lang po ako kasi Rappi. Mas gusto mo doon, sir? Oh, yes, ma'am. Nakaabot sa akin, doon sa lugar, sinabihan mo na darating na ang bitag. Titimbrehan ko si Rafi ngayon. Kahit kay Rafi, kay Erwin, kay Mon, iisa ang ugali namin. Galit ako doon sa mga magulang na ibinebentang ka lang anak, hindi kaya pagtanggol. Masakit sa anak mo ang mahalay. Inosenteng anghel. Kundi ka ba namang gunggong stupido, pumunta ka rito pagdating tutulungan ka lang. Sinunog mo, nagbigay ka ng warning doon sa suspect. Na darating na kami, nandyan na, ginamit mo kami. Itong pag-uusap natin, pwede kong ibigay sa husgado. Marinig ka? Narinig mo ba ako? Yes, sir. Pag binigay ko sa husgado to, baka makulong ka. Mali ang ginawa mo. Ginahasa ng suspect yung anak mo. Pwede kang makulong eh. Ang anak mo, protektado ng Estado. Hindi po pwedeng ibenta ang anak sa pamamagitan ng areglo. Ano bang anak mo, Pokpok? Hindi, sir. O bakit mo binenta? Dapat, pinagtatanggol mo bilang ama. Kung pinalagpas mo, para mo na rin ibinenta mo. Daig mo pa si Judas yung putok sa buhukay. Tapos, naririnig ko, kinakausap ka ng staff ko, sinusubukan kita kung ano ba talaga ang prinsipyo mo sa buhay. Pera-pera ka lang. Makinig ka. Kung lumapit ka sa amin, walang areglo. Tapos may mukha ka pupunta sa mga Tulfo Brothers. Akong unang kakastigo sa'yo. Si Bitag ang kausap mo. Hey! Yaben mo. Okay, ganito yung may mga complainant kami rito. Balak niya, tumakbo sa'yo, ni-rape yung anak. Ni-rape yung kanyang 12 years old na anak. Kawawa naman.
Pumunta roon sa rape suspect, inalam na tinatrabaho na siya, sino-surveillance na namin. Tapos, nagpabayad. Ito pang banta niya, pupunta lang ako kay Rafi Tulfo. Di bali ako mamura. Ang sabi ko sa kanya, hindi kami konsentidor. Ngayon, pinaalam ko lang sa'yo, watch out, baka dumating yung Ito yung biktima, ito yung suspect. ito yung tatay ng biktima. Hinamon pang staff ko, hindi, pupunta lang kay Tol Rafi. We don't accept yung mga ganyang crime and then gagamitin tayo. Okay, sige, okay. Pangalan ko na, akong bahala. Okay, sige. Nilalinaw ho namin mga bossing, kapag lumapit ho kayo sa amin, particular sa BTAG, seryoso ho kami sa pagtulong. Kuminsan nga, nadidemanda na ho kami sa pagtutulong. Sinasampahan pa kami ng kaso, kung ano-anong kaso, wiretapping, libel, na parang matitinag kami. Wala kaming pakialam, basta't importante sa amin. Hindi kami mga abogado, tagapagtanggol kami dahil may mga abogado rin na katuwang namin sa trabahong ito. Iba yung tagapagtanggol ka na mga tao. Pagdating sa hukuman, kami ho, bago dumating sa hukuman, tinatrabaho ho muna na sinisiguro ho namin na lahat ho na mga impormasyon ay tumpak. Kapag ang impormasyon ay tumpak talagang ito'y positibo, we go after the prosecution and conviction ng suspect. Kung anong krimen ang ginawa niya, then sa tulong ng abogado, ng mga abogado, at ang husgado, nasa husgado, hindi ho kami yung mukha ng hustisya. Kami ho sa bitag, tagapagtanggol. No, sa ibaba. Dalawang klaseng tagapagtanggol. Tagapagtanggol ka, tatayo ka bilang abogado. Kami yung tagapagtanggol na tatrabahuin namin, iintindihin namin, kaka kami makikipagtulungan sa mga abogado namin. At para magamit yung lakas ng batas natin, kasi hindi ho kami ang hustisya. Linawin ho natin yan. O ngayon, marami hong sumusubok at patuloy hong susubok na parang tatapyasan ka. May mga organisasyon na sinasabi, huwag kayong lumapit yan sa Tulfo Brothers, huwag kayong lalo na sa Bitag. Nako, pumunta na lang kayo sa ganito. Abay, teka muna. Kung meron kayong sasabihin, huwag kayong lalapit sa Bitag. Tulad ng ginawa ng IBP, Iloilo Integrated Bar of the Philippines. Kasi kami raw, nag-aabogado, hindi ho kami abogado. Nakikita niyo ho sa estilo ng maybe the style makes a difference, hindi magugustuhan. Pero kami ho'y ginagabayan din ng mga corporate lawyer, individual lawyer ho namin. At saka, kumbaga, kung meron din kaming network ombudsman type lawyer na gagabay sa amin pagdating sa mga, kung kami ho'y, ito'y sa mga programs. So, para doon ho sa ibang nagagaling-galingan, kasi may nakikipagsubukan din ng mga abogading chipipay dyan, na kami binabanat-banatan, hindi na namin pinapansin, baka sumikat. Pakinggan nyo to, ano? May corporate lawyer ho kami, magagaling, di kampanilya, hindi kami nagmamayabang. Meron ho kaming individual lawyers din, specific naka-assign para sa akin. May mga lawyers din ho, pagdating sa programs namin. So, linawin ho natin. Hindi ho kami batas dito dahil naniniwala ho kami sa gabay at karunungan at kaalaman ng mga dalubhasa pagdating sa batas at hindi ho kami. Ako ho'y investigative journalist. Linawin. Kaya kung kami ho'y ipagtatanggol ho namin kayo base doon sa reklamo ninyo na talagang totoo na hindi gawa-gawa. Simple lang ho. Well, babalik ho ang Bitag Live, mga boss. By the way, kami ho'y mamaya sa aming digital broadcast or digital streaming ho namin sa aming pambansang sumbungan or hashtag ipabitag mo. Ayan. Tinawagan ho natin, tatawagan ho natin. Ito ho yung mga opisyalis ho ng Zamboanga. Kung sakaling makausap natin, nakausap kanina ng staff ho natin, ito ho sa operation ng Santa Maria Zamboanga City Police Station. At ayan ho, Bisaya raw na nakausap.
tinanggi niya na siya si Lieutenant Fernandez. Yung telepono, nagtatago na ata ito. Tatyanin medo ka natin, Estel, mga kolokoy, mga kabron. Nagtsatsabakano ako eh. Tatyanin medo ka natin, Estel, mga kabron. Isa-isa na sila. Nagpapatay ng telepono. So anyway, bakit ho natin tinatawagan? Balikan ho natin ang story para maintindihan nyo. Kasi lalabas ho ito mag-iimbestiga pa ho tayo ng malaliman dito. Ito ho na Oktubre 24 ata, nagkaroon ho ng sinasabing linggo, araw ng linggo, pasado alas 11 ng umaga, dumating daw ho na 6 na kalalakihan. Ito ho sila kalalakihan nagpakilalang mga pulis, taga Santa Maria, ito ho'y Zamboanga City. Sila ho'y may mga bitbit na baril, nakikita niyo sa malayo, nakukuha ho sa cellphone yan. Isa sa kanila, naka-uniform na may PS7 Santa Maria Police Station. Ngayon, yan nakikita. Tinanong nila yung may-ari ng bakuran at pumasok ko sila sa pilitan. Sabi ng ganon, may impormasyon daw sila natanggap na sabong, tupada. Wala naman. Bigla na lamang daw nila ginawa, tanong at makita yung mga manok doon na nakatali, mga lalaking manok, Texas ata, di pinagdadampot, ayan, isa-isa. Pinaggigilitan yung mga liig ng manok. Patay. Ngayon, sino ho tong mga pulis na to? Nakaabot ho sa ating impormasyon sa pamamagitan ng barangay. Again, inuulit lang ho natin, yung barangay si Barangay Julian, na meron daw reporting party sa lugar na meron daw tupadahan. Nung linggo, alas 11 ng umaga, kaya napunta roon itong mga polis daw. Ayan, nakikita nyo ngayon. Makikilala natin. At sila pumasok sa bakuran, pero sila daw ho, sabi ng barangay captain, mga taga-anti-illegal drugs, hindi anti-gambling. Sakto naman na videohan. Ayan, kitang-kita. Isa-isa ang pinagigilitan ng mga manok. Natakot ho yung mga tao kasi mga taga-anti-illegal drugs. Yung dalawang pulis na walang mask ay sila Albiso at Alexander Miguel. Ko-confirm ho natin. Paano ho nangyari na ang mga taga-anti-illegal drugs papasok doon sa parte na hindi naman drugs, gambling daw, wala namang gambling, wala namang tupadahan. Baka yung kapitbahay na ingayan sa manok, in-report. Kaya pumunta yung mga pulis pagkatapos, ayun, para wala nang ingay, para baka sinabi may tupada, ang ginawa, pinagigilitan yung mga manok. So, nakikita niyo ho. So, tinatawagan natin, hindi sumasagot. We have ways of doing that. Ipinaabot lang ho namin sa inyo na nakaabot na sa amin. Si Major Alvin Cabaya Cruz cannot be reached. Hindi na sumasagot. Kanina pa po sa kanyang telepono. Kaya ito namang kolokoy na cellphone number, sabi niya, Bisaya, dili to si Fernandez. Paano naging pulis to na hindi marunong magtagalog tong kolokoy? Isa pa rin to. Anyway, abangan nyo na lang ho to, mamaya sa ating hashtag Ibabitag Mo sa pambansang sumbungan. Yun ho mga story na sa atin na simple mga tao nagre-reklamo. Subalit yung mga tagapagpatupad or yung mga nasa batas natin, pumapalpak. Kaya nalalaman ho natin. At marami pa hong iba. Para makasiguro ho kayo, ito na. Handa na ho yung aming website na mapapanood nyo ho. Hindi lang ho, pati mga international production ho natin. Ganon din ho sa Crime Desk. Ayan, nakikita nyo. Docu-series ho namin sa pambansang sumbungan, ganon din ho sa The Hunt, The Crime, ito yung US Cops, mga News and Public Affairs ho namin, kasama ho riyan. Kasama na rin ho, lahat ho yan. So, binago na ho namin. Iba rin ho yung sa YouTube channel ho namin, which has almost magpa 5 million subscribers. So, ngayon, ito ho yung mga abangan nyo ho. Ngayon, sa amin, sinasabi na ho namin sa inyo, took us more than 2 months bago ho na ayos namin. Ngayon, ayos na ho yan, prepared na ho yan. You can come and visit that site ho namin, sa website namin, to enjoy ho lahat ho ng mga shows na gusto ho ninyo. Maliban ho doon sa aming YouTube channel. With that, mga bossing, kami nagpapasalamat ho sa inyong pagtitiwala, sa inyong panunood.
dito ho sa aming programa sa Bitag Live o di kaya sa Pambansang Sumbungan, mamaya sa hashtag ipabitag mo. See you later. Adios.